Sinasabing ang karahasan o trahedya ay nagiiwan ng bakas sa isang lugar. At kung minsan, ang mga bakas na ito ay nagpapakita sa mga taong hindi inaasahan. Ang Maynila, bilang isang lungsod na winasak ng digmaan, ay puno ng mga lumang gusali at estruktura na nakasaksi ng matinding karahasan at trahedya. Kabilang dito ang marami sa mga paaralan, kolehiyo at unibersidad na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Marahil ito ang dahilan kung bakit maraming campus ang may mga kwento tungkol sa mga multo, mula sa mga madre na walang mukha hanggang sa mga paring pugot ang ulo. Totoo ba ang mga aparisyong ito o bunga lamang ng malikot na imahinasyon? Hindi natin tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang mga kwentong ito ay nanatili sa paglipas ng panahon at ikinukwento pa rin ngayon, tulad noong panahon ng ating mga magulang at lolo't lola. Narito ang ilan sa mga multong matagal nang gumagala sa mga bulwagan ng kaalaman. May nakatagpo na ba sa inyo sa kanila? Ang multong nabigo sa pag-ibig. Ayon sa mga estudyante ng Nueva Ecija University of Science and Technology, may isang multong lalaki roon na tinatawag na Allen, isang espiritong nabigo sa pag-ibig. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon umano siya ng interes sa isang freshman sa high school. Si Catherine, hindi tunay na pangalan, ang nagsalaysay na una niyang nakita si Allen na nakatayo sa tabi ng isang punong balete sa likod ng gusali ng paaralan. Araw-araw tuwing hapon, naroon siya, nakatayo lamang at pinagmamasdan si Catherine. Isang araw, dahil sa pag-uusisa, nilapitan niya ito at kinausap. "Sino ka at bakit lagi kang nandito tuwing hapon?" tanong ni Catherine. Sa una ay tinitigan lamang siya ni Allen. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ito. "Kamukha mo ang namatay kong kasintahan." Kinilabutan si Catherine at tumakbong palayo, nangakong hindi na lalapit muli sa lugar. Ngunit kahit umiwas siya, patuloy pa rin niyang nakikita si Allen sa tabi ng balete. Sa huli, hindi na niya kinaya at ikinuwento ito sa isang guro. Halos himatayan siya nang marinig ang katotohanan. Si Allen ay naging estudyante rito ilang taon na ang nakalipas. Siya at ang kasintahan niyang si Rina ay gumagawa ng chemistry project nang maganap ang isang aksidente. Pareho silang namatay. Paliwanag ng guro. "Ibig niyong sabihin patay na silang dalawa? Kung ganun, sinong nakausap ko?" Sigaw ni Catherine, nanginginig sa takot. Hindi rin alam ng guro ang sagot. "Sabi niya kamukha ko raw ang kasintahan niya," mahina pang sabi ni Catherine. "Kung iisipin nga, may pagkakahawig kayo ni Rina. Pareho ang buhok ninyo at malalim ang mga mata," dagdag ng guro. Mula noon, iniwasan na ni Catherine ang lugar. Isang hapon, habang naglalakad siya sa ikaluwang palapag ng gusali, bigla niyang narinig ang isang galit na boses sa likuran niya. "Bakit mo akong iniiwasan? May ginawa ba akong masama?" Paglingon niya, napasigaw siya. Nandoon si Allen at nag-aapoy sa pula ang kanyang mga mata. Iniwan niya ang kanyang mga libro at tumakbo pa uwi. Kinabukasan, hindi na pumasok si Catherine. Ayon sa kanyang ina, umuwi raw ito na naninginig, pautal-utal magsalita at may mataas na lagnat. Hindi na siya bumalik sa paaralan at lumipat na lamang sa ibang bayan. Mula noon, wala nang balitang muli tungkol sa malungkot na multo sa ilalim ng punong balete. Ang kasamang dormmate. Hindi siya kailanman umalis. Ang mga nakatira sa Jasmine Hostel ng PUP ay hindi pa raw nakikita ng malinaw ang kanilang multo at hindi rin sinasabi ng mga tagalinis kung aling silid ito naninirahan. Ngunit tuwing madaling araw o dapit hapon, ang mga dumaraan sa pasilyo ay nakakarinig ng mga bulong at iyak, sapat para tumayo ang balahibo sa takot. Ayon sa isang matandang tagalinis, babae ang multo. Nag-aral siya noon para sa nursing board exam. Hindi ko alam kung dahil sa bigong pag-ibig o pagbagsak sa pagsusulit, ngunit isang umaga, natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang silid. Nagpakamatay siya. Simula noon, gumagala na raw ang kanyang espiritu sa hostel. May nagsabing nakakita sila ng babae na naka-uniforming nurse na naglalakad sa pasilyo sa gabi at bigla na lang nawawala sa dulo nito.
Ang iba naman, habang nasa banyo sa gabi, ay natakot nang makita ang madugong mukha ng babae sa salamin katabi ng kanilang refleksyon. Mayroon ding nakakarinig ng katok sa pinto, ngulit pag binuksan ay wala namang tao. Tanging malamig na hangin ang dumadampi sa kanilang mga mukha. Sinasabi ng mga matatagal ng residente na huwag nang huwag bubuksan ng pinto kapag nangyari iyon. Kakaibang ulat. Sa Trinity College, may mga kakaibang pangyayari rin na iniulat ng staff ng school paper. Isang gabi ng puyatan, lumabas sandali ang isang section editor. Sa katabing silid na walang tao, bigla niyang narinig ang tunog ng keyboard, tila may nagtatype. Pagtingin niya, may computer na bukas. Mas lalo siyang natakot nang makita niyang kusang nagtatype ang keyboard, paulit-ulit ang pangalang Jackie. Nang mapuno ang screen, tumakbo siya pabalik sa mga kasama. Sa isa pang pagkakataon, habang nag-encode ang news editor, may bumati sa kanyang likuran ng hello. Paglingon niya, may nakitang dalagang nakalumang kasuotan. Ngunit nang lumapit ito, bigla itong nalahaw. Kalaunan, isang editor na may third eye ang nakipag-usap sa espiritu. Ipinakilala ng multo ang pangalang Patricia, ngunit tinatawag siyang Jackie. Paborito raw niyang tambayan ang newsroom dahil noong nabubuhay pa siya, ayun ay isang parke na may balon at mga bangke. Hanggang ngayon, paminsan-minsan ay bumibisita pa rin siya para lang bumati. Kalokohan ng bata. 3 taon na ang nakalipas, sa isang Days with the Lord retreat sa Don Bosco Technical School sa Mandaluyong, may kakaibang pangyayari. Habang pauwi na ang mga facilitator, biglang sinabi ng isa, "May ipapakilala ko sa inyo." "Sino?" tanong ng iba. "Ito si Puti." Ngunit wala silang nakitang kahit sino. Nang ipataas nila ang kanilang mga kamay, bigla nilang naramdaman ang matinding lamig. Kinabukasan, nalaman nilang si Puti ay espiritu ng batang nabaril noong panahon ng digmaan. Hanggang ngayon, nakikita raw siya ng mga gwardya sa puting anib na naglalaro sa gabi. Sino ang dumating sa salo-salo? Sa isang hindi pinapangalanang campus, nagkaroon ng faculty luncheon. Napansin ng ilan ang isang matandang guro na tahimik na kumakain mag-isa. Nagtaka sila dahil kilala itong masayahin at palabiro. Tinawag nila, ngunit blanko lamang ang tingin nito, hanggang sa bigla na lamang itong mawala. Kalaunan, nalaman nilang ang guro ay naghihingalo na pala sa ospital sa parehong oras. Makalipas ang ilang oras, pumanaw siya. Ilang araw na lumipas, habang nililinis ang kanyang mesa, may natagpo ang liham na personal na naka-address sa guro na tumawag sa kanya. Nagpapasalamat. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.